Kamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. At ako rin po ay nagpapaabot ng pagbati ng magandang gabi sa ating pong minamahal at ginagalang na pastor, Pastor Ray Dayawon, maging sa kanyang buong pamilya, kay Ate Maris, sa kanilang mga anak, manugang at sa kanilang mga apo. Magandang gabi po. Maging sa lahat po ng mga ginagamit sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa lahat po ng mangangaral, sa lahat ng manunugtog at sa lahat po ng mga awit. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa inyong lahat na narito isang pinagpalang gabi sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging sa lahat po ng mga nakantabay sa ating pong live streaming via Facebook Live. Magandang gabi po sa inyong lahat at pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon at tayo po mga minamahal kong mga kapatid ay dadako na sa pag-aaral ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayon, mga minamahal kong mga kapatid, hanggang saan ang pag-ibig mo sa Diyos? Hanggang saan ang pag-ibig mo sa Diyos? Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay susukatin natin yung pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alam ko naman, mga minamahal kong mga kapatid, na lahat tayo ay talagang totoong umiibig sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Amen? Subalit may mga Kristiyano, mga minamahal kong mga kapatid, na talagang yung pag-ibig nila sa ating pinakamamahal na Panginoon ay mayroon pong hangganan, mga minamahal kong mga kapatid. Mahal lamang nila ang Diyos kapag sila'y pinagpapala. Mahal lamang nila ang Diyos, mga minamahal, kapag nilutas yung kanilang mga problema. Mahal nila ang Diyos, mga minamahal kong mga kapatid, kapag talagang andyan yung katugunan ng kanilang mga panalangin. Pero papaano po, mga minamahal kong mga kapatid, kung walang pagpapala, mahal pa ba nila ang Diyos? Paano po kung walang kagalingan ng karamdaman, mahal pa ba nila ang Diyos? Paano po kung hindi tugunin ang ating panalangin? Mahal pa ba natin ang Diyos, mga minamahal kong mga kapatid? Sa buhay ng Kristiyano, mga minamahal kong mga kapatid, dapat malaman po natin kung hanggang saan ang pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lamang, mga minamahal kong mga kapatid, sa mga biyaya at pagpapala, kagalingan ng mga karamdaman, kalutasan ng mga problema, kaya natin minamahal ang Diyos. Amen? Kundi dapat dun sa mga bagay, mga minamahal kong mga kapatid, na mga hindi natin gusto na dumarating sa ating buhay, mga minamahal kong mga kapatid, dapat sa mga bagay na yun, lalo nating mahalin ang Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung tayo ay magmamahal sa Diyos, mga minamahal, sa pamamagitan lamang ng mga biyaya at pagpapala, papaano kung wala? Amen? Kaya maraming Kristiyano ang bumabagsak, mga minamahal kong mga kapatid. Dahil kapag sila'y naglingkod sa Diyos, nakatingin lamang sila doon sa pagpapala. Amen? Dahil kung gano'n ang paglilingkod ng isang Kristiyano, mga minamahal kong mga kapatid, baka matulad po tayo sa sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Ezekiel, mga minamahal kong mga kapatid, 33:31, pakibasa po. Sa aklat po ng Ezekiel, kabanata po ay 33, talata po ay 31. At dumating sa iyo na wari ang bayan ay dumarating, at sila'y nagsisiupo sa harap mo, na gaya ng aking bayan, at kanilang dinidinig ang iyong mga salita, ngunit hindi nila ginagawa, sapagkat sila'y nangagsasalita ng malaking pag-ibig ng kanilang bibig, ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung sinasabi daw po nating mahal natin ang Diyos, mga minamahal kong mga kapatid, pero kung yung laman naman ng ating puso ay nandun sa pakinabang, walang kwenta po yun sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, mahal mo lang ang Diyos dahil may napapakinabangan ka sa Kanya. Mahal mo lang ang Diyos dahil nilutas yung problema mo. Dahil may mga Kristiyano, mga minamahal kong mga kapatid, na sinasabi ng kanilang bibig, na malakas na tinig, ang sabi pa dito, mga minamahal,
At dumating sa iyo na wari ang bayan ay dumarating, at sila'y nagsisiupo sa harap mo na gaya ng aking bayan, at kanilang dinidinig ang iyong mga salita. Ngunit hindi nila ginagawa. Napapakinggan daw po yung mga salita ng mahal na Panginoon, pero hindi nila ginagawa, sapagkat sila'y nangagsasalita ng malaking pag-ibig ng kanilang bibig. Nagsasalita daw po sila ng malaking pag-ibig, mga minamahal, sa pamamagitan ng kanilang mga bibig. Ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. Amen? Yung kanilang puso, mga minamahal kong mga kapatid, kaya sila'y nakakapagsalita ng malaking pag-ibig sa Diyos dahil meron silang napapakinabang. Amen? Ay paano nga po kung walang pakinabang? Mamahalin pa kaya ang Diyos? Dahil ang sabi ng Biblia, mga minamahal kong mga kapatid, dapat ang isang Kristiyano hindi lamang doon sa pakinabang, kundi meron kang matanggap o wala sa Diyos, mahalin mo ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Kaya ka sumasamba dahil meron kang natanggap. Kaya ka sumasamba, tinugon yung panalangin mo. Kaya ka dumadalo dahil nilutas yung problema mo. Nung hindi na nalutas yung problema mo, nung hindi ka na tinugon sa iyong pananalangin, hindi ka na dumalo. Pagpapakita, mga minamahal kong mga kapatid, na mahal mo lang ang Diyos dahil sa pakinabang. Amen? Dahil sa pakinabang, mga minamahal kong mga kapatid, hindi lahat puro pagpapala ang matatanggap ng isang Kristiyano. Amen? Hindi lahat puro pagpapala. Dahil may mga Kristiyano na ayaw ng pagsubok. Sa buhay ng isang Kristiyano, mga minamahal kong mga kapatid, dapat tayong mga Kristiyano, marunong tayong tumanggap ng pagpapala at marunong din tayong tumanggap ng pagsubok. Amen? Huwag tayong nakatuon lamang doon sa pagpapala, mga minamahal kong mga kapatid. Dahil yung pagsubok, mga minamahal kong mga kapatid, ito po ay ginagamit ng mahal na Panginoon para matisting niya kung hanggang saan, kung totoo ba talaga yung pag-ibig mo sa Kanya. Amen? Tinitisting ng mahal na Panginoon sa pamamagitan ng pagsubok kung talagang mahal mo siya. Bigyan ka ng problema kung dadalo ka ba o sasamba ka pa kahit may problema ka. Bigyan ka ng mga pagsubok na mabibigat, mga minamahal ko mga kapatid, titistingin ng Diyos kung talagang ikay makakarating sa Kanyang gawain, mga minamahal ko mga kapatid. Pero kapag nakita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kabila ng napakarami mong problema, sa kabila ng meron kang mga karamdaman, andyan ka pa rin, nagpapatuloy pa rin, sumasamba ka sa ating pinakamamahal na Panginoon, yun po yung tunay na pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Amen? Kaya yung pagsubok hindi masama. Amen? Hindi masama ang pagsubok na dumarating sa ating buhay. Minsan dyan tayo tumatatag, mga minamahal. Pinapatatag tayo ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Bagamat minsan, mga minamahal, hindi natin nagugustuhan, pero ang huli nito, mga minamahal kong mga kapatid, pagpapala. Nandyan po yung pagpapala sa huling pagka nalampasan mo yung pagsubok na yan, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya yung buhay natin, mga minamahal kong mga kapatid, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, may pagsubok o wala, mahalin mo ang Diyos. May pagpapala o wala, mahalin mo ang Diyos. Amen? Dahil sinusukat ng ating pinakamamahal na Panginoon yung pag-ibig natin sa Kanya. Amen? Anong sabi ng mahal na Panginoon? Sa aklat po ng Juan 14:15. Pakibasa po. Sa aklat ng Juan, Kabanata 14, talata 15. Kung ako'y inyong iniibig at tutuparin ninyo ang aking mga utos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Sinabi dito, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang linaw po niyan, mga minamahal kong mga kapatid, na ibig sabihin nito, anumang maging kalagayan ng ating buhay, mga minamahal kong mga kapatid, na ikay nasa pagsubok man, ikay wala sa pagsubok, o maayos ang takbo ng buhay mo, magulo ang takbo ng buhay mo, tutupad ka sa utos ng Diyos. Amen? Bakit kailangan yon, mga minamahal? Dahil ito'y pagpapakita na talagang
pag-ibig natin sa Diyos o patunay na talagang iniibig mo ang Diyos. Amen? Na dapat sa bawat oras ng buhay ng Kristiyano, mga minamahal kong mga kapatid, nagagawa natin ang kalooban ng Diyos. Natutupad natin ang utos ng Diyos. Amen? Dahil kung ating nilalabag ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon, ngayon alam mo na, hindi mo mahal ang Diyos. Amen? Hindi tayo maka-amen. Dahil ang linaw na sinabi ng Biblia, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ay ngayon, hindi tayo tumutupad sa utos ng Diyos. Hindi ibig sabihin yan, hindi natin mahal ang Diyos. Amen? Pero kung ikaw ay tutupad sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng kanyang pinag-uutos, doon mapapatunayan ng mahal na Panginoon na mahal mo ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Amen? Sa kabila ng problema, sa mga patitinding pagsubok, tumutupad ka sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ipinamumuhay mo yung gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Tingnan po natin, mga minamahal ko mga kapatid, yung kasaysayan ni Job. Na si Job, matuwid, sakdal, lumalakad na may takot sa Diyos. Mga minamahal ko mga kapatid, pero hindi siya nakaligtas sa pagsubok. Amen? Maka-Diyos, mga minamahal ko mga kapatid, pero hindi nakaligtas sa pagsubok. Kaya nga, hindi lahat ng matatanggap ng Kristiyano ay pagpapala. Kalaki pa rin dyan ang pagsubok. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Si Job, mga minamahal ko mga kapatid, hindi na po natin babasahin lahat, ipipili lang po tayo dahil maiksi lang oras natin. Si Job, mga minamahal, mayaman. Marami siyang hayop, marami siyang mga kayamanan, mga minamahal ko mga kapatid. Si Job, may anak, 10 anak, 7 lalaki at 3 babae, mga minamahal ko mga kapatid. Pero sa kabila ng lahat, mga minamahal kong mga kapatid, dumanas ng pagsubok si Job. Yung kanyang ari-arian, malaki yung kanyang ari-arian, mga minamahal, yung kanyang kayamanan, nawala lahat. Pero hindi nagdamdam si Job. Amen? Pinuri niya ang Diyos. Sinamba niya ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kabila ng pangit na nangyari sa kanyang buhay. Amen? Pinakamatindi pa dito, mga minamahal kong mga kapatid, yung namatay ang kanyang 10 anak. Napakasakit ang mamatayan ng kahit isang anak lang. Pero si Job, 10 anak ang namatay, mga minamahal kong mga kapatid. Naubos yung kanyang kayamanan, naubos yung kanyang mga anak. Namatay lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Pero anong ginawa ni Job, mga minamahal kong mga kapatid? Yung pag-ibig niya sa ating pinakamamahal na Panginoon hindi nagbago. Amen? Pinuri niya ang Diyos. Sinamba niya ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid, sa kabila ng pangit na nangyari sa kanyang buhay. Basahin natin, mga minamahal, aklat ng Job 1:20 hanggang 22. Sa aklat ng Job, Kabanata 1, talata po ay 20. Nang magkagayoy, bumangon si Job at hinapak ang kanyang balabal at inahitan ang kanyang ulo at nagpatira pa sa lupa at sumamba. At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, ni inari mangmangmang ang Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Dito natin makikita yung pag-ibig ni Job sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang sabi nga ng Biblia, mga minamahal ko mga kapatid, itong pagsubok, mga minamahal, dito tayo tinitisting ng ating pinakamamahal na Panginoon kung hanggang saan yung pag-ibig natin sa Kanya. Si Job, hindi nakaligtas sa pagsubok sa kabila ng siya po ay makadiyos. Mga minamahal ko mga kapatid, may takot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero nung mamatay ang kanyang mga anak, mga minamahal, naubos yung kanyang ari-arian, mga minamahal, ang ginawa ni Job, mga minamahal kong mga kapatid,
sumamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Amen? Minsan sa buhay nating Kristiyano, mga minamahal kong mga kapatid, kapag tayo may problema, parang ayaw nating sumamba. Pag may mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, mga minamahal, parang ayaw nating dumalo, mga minamahal kong mga kapatid. Yun po ay pagpapakita lamang na talagang hindi totoong-totoo yung pag-ibig natin sa Diyos. Pero sa sinapit ni Job, mga minamahal kong mga kapatid, 10 anak, namatay lahat, mga minamahal, yung kayamanan niya na wala lahat, mga minamahal kong mga kapatid, ni hindi niya sinisi ang ating pinakamamahal na Panginoon, bagkos naglinis siya ng kanyang katawan, inahitan niya yung kanyang ulo, lumuhod sa lupa, mga minamahal, sinamba ang Diyos, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yun yung totoong pag-ibig, mga minamahal kong mga kapatid. Ang sabi niya, mga minamahal, ang sabi dito sa 20, nang magkagayoy, bumangon si Job at hinapak ang kaniyang balabal at inahita ng kaniyang ulo at nagpatira pa sa lupa at sumamba. Sumamba siya, mga minamahal. Nung matapos, nawala sa kanya lahat, maging kanyang mga anak, nakuha pa niyang sambahin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi sa 21, at sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad din nang babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Isipin niyo yan, mga minamahal kong mga kapatid, sa kabila ng lahat, pinuri pa niya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi sa 22, sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, ni inari mangmang ang Diyos. Amen? Kaya kung may mga nangyayari sa buhay natin, mga minamahal kong mga kapatid, na sa tingin natin hindi natin gusto, mga minamahal, ito po ay bahagi lamang ng pagsubok sa ating buhay. Maaring tinitisting ka ng ating pinakamamahal na Panginoon kung hanggang saan yung pag-ibig mo sa Kanya. Kaya huwag bibitaw, mga minamahal kong mga kapatid. Maging matatag, katulad ni Job, mga minamahal kong mga kapatid, naging matatag sa ating pinakamamahal na Panginoon, pero hindi pa dyan natapos yung pagsubok ni Job. Si Job, simula sa talampakan ng kanyang paa, nagkaroon ng bukol hanggang sa kanyang bunbunan o sa kanyang puyo. Sa ulo, mga minamahal ko mga kapatid. Yung buo niyang katawan talagang nagkaroon ng mga bukol. Basahin natin Aklat ng Job 2:7 hanggang 10. Muli po sa Aklat ng Job, Kabanatang 2, talata po ay 7. Sa gayoy umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at pinasibulan si Job ng mga masamang bukol na mula sa talampakan ng kanyang mga paa hanggang sa kanyang puyo. At kumuha siya ng isang bibingan ng palayok upang ipangkayod ng langib at siya'y naupo sa mga abo. Nang magkagayoy, sinabi ng kanyang asawa sa kanya, namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Itakwil mo ang Diyos at mamatay ka. Ngunit sinabi niya sa kanya, ikaw ay nagsasalita ng gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Ano, tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ng kanyang mga labi. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi niya sa kanyang asawa, ano, tatanggap lang ba tayo ng mga mabubuti sa Diyos at hindi natin tatanggapin yung masasama? Amen? Kaya nga, pagpapala o pagsubok, dapat tanggapin ng Kristiyano, mga minamahal kong mga kapatid. Dahil lang sabi dito, sa gayoy umalis si Satanas. Ito si Satanas, mga minamahal kong mga kapatid. Talagang ito yung nagsusumbong sa ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit ang mahal na Panginoon, talagang pinagmalaki niya si Job, mga minamahal kong mga kapatid. Na sa kabila ng mga pagsubok, namatay yung kanyang anak, nawala ang lahat sa kanya, pero si Job patuloy pa rin siyang sinasamba. Pero si Satanas, hindi tumitigil, mga minamahal kong mga kapatid. Sabi dito, sa gayoy umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at pinasibulan si Job ng mga masamang bukol na mula sa talampakan ng kaniyang paa hanggang sa kaniyang puyo. Simula daw po sa talampakan ng kaniyang paa hanggang sa puyo, ibabaw ng ulo, mga minamahal kong mga kapatid.
Ang sabi sa 8, at kumuha siya ng isang bimingang ng palayok upang ipangkayod ng langib, at siya ay naupo sa mga abo. Sabi sa 9, nang magkagayoy sinabi ng kaniyang asawa sa kaniya, namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Itakwil mo ang Diyos at mamamatay ka. Kinukutya na siya ng kanyang asawa, mga minamahal kong mga kapatid. Pero si Job, hindi natinag yung pag-ibig niya sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Ang sabi dito, mga minamahal kong mga kapatid, ngunit sinabi niya sa kaniya, ikaw ay nagsasalita ng gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Anong tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ng kanyang mga labi. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Kaya yung pagsubok, mga minamahal kong mga kapatid, nakikita po natin, mga minamahal, na yung pagsubok ay pagpapakita o pagpapatunay kung tayo mananatili o magiging tapat pa rin sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok na nangyari sa ating buhay. Ito po ay pagpapatunay na totoo yung pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pamagat nito, mga minamahal na ating pinag-aaralan, hanggang saan yung pag-ibig natin sa Diyos. Si Job, mga minamahal, halos mamamatay na siya, mga minamahal kong mga kapatid. Pero ni isang bisis, mga minamahal kong mga kapatid, hindi niya kinapuutan ang Diyos. Bagkus, pinuri niya ang mahal na Panginoon. Sinamba niya ang mahal na Panginoon. Ang sabi niya, mga minamahal, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, hubad rin akong babalik doon. Ibig sabihin, mawala man ang lahat, basta patuloy siyang maglilingkod sa Diyos. Mawala man ang lahat dahil yung mga bagay na nasa kanya, Diyos ang nagbigay, Diyos din ang nag-alis, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya nung siya'y nakaranas ng mga matitinding pagsubok, mga minamahal kong mga kapatid, patuloy niyang sinamba ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pinuri niya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang saan yung pag-ibig ni Job? Hanggang kamatayan si Job umibig sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Amen? Yun ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid. Na yung pag-ibig natin sa Diyos, mga minamahal, walang hangganan. Amen? Yung pag-ibig natin sa Diyos, mga minamahal kong mga kapatid, hindi lamang doon sa mga material na bagay na ating natatanggap. Kaya minamahal mo ang Diyos. Hindi lamang sa mga pagpapala na yan, mga minamahal kong mga kapatid. Hindi lamang dahil pinagaling ka, kaya mahal mo ang Diyos, mga minamahal kong mga kapatid. Dahil ang sabi dito ni Job, mga minamahal, dapat tayo ay tatanggap ng mabuti, marunong din tayong tumanggap ng masama, mga minamahal kong mga kapatid. Ibig sabihin, pagpapala o pagsubok man, tanggapin po ng isang Kristiyano. Amen? Dahil ang lahat ng bagay, mga minamahal, Diyos ang nagbigay, Diyos din po ang mag-aalis. Amen? Halimbawa, may karamdaman tayo ngayon. Nilagayan ng ating pinakamamahal na Panginoon, maaaring tinitisting tayo ng Diyos. Kung talagang hindi tayo bibitaw sa paglilingkod, nilagay ng mahal na Panginoon yan, magpatuloy ka. Dahil Diyos ang naglagay, Diyos din ang mag-aalis. Amen? Diyos ang magpapagaling, mga minamahal. Hanggang kamatayan, ang pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil doon, andun po yung reward ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huling talata po, mga minamahal kong mga kapatid, Aklat ng Apokalipsis 2:10. Sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 2, talata 10. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit ng ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan, upang kayo'y masubok at magkaroon kayo ng kapighatian. 10 araw, magtapat ka hanggang sa kamatayan, at bibigyan kita ng putong ng buhay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Yung pag-ibig natin sa Diyos, mga minamahal kong mga kapatid, kapag ikaw ay matapat sa ating pinakamamahal na Panginoon, ibig sabihin nito, yung pag-ibig mo sa Diyos, mga minamahal, hanggang kamatayan, dapat matapat ka sa Diyos. Amen? Matapat nating ipinamumuhay ang gusto ng Diyos. Yung utos ng Diyos, matapat nating sinusunod, mga minamahal kong mga kapatid. Maging sa pagbibigay ng 10 bahagi at handog, huwag tayong magsawa sa pagtatapat, mga minamahal kong mga kapatid, dahil lang sabi dito, nasa pagtatapat sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang kamatayan, nandun po yung putong ng buhay. Amen? Kaya pag tayo sumuko,
pag tayo'y hindi nagtapat sa Diyos, hindi natin makakamtan yung putong ng buhay. Ang gusto ng Diyos na pag-ibig, hanggang kamatayan, mahalin mo ang Diyos ng buong katapatan, paglingkuran mo siya ng buong katapatan, mga minamahal kong mga kapatid, mamatay, mabuhay, kay Kristo'y pakinabang. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, mga minamahal kong mga kapatid, maging tapat po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung pag-ibig natin sa Diyos, mga minamahal, hanggang kamatayan. Dahil nakikita ko naman po na talagang totoo po tayong lahat na umiibig sa Diyos. Amen? Sa kabila ng lahat, andito po tayo, may mga problema, may mga trabaho, pagod sa trabaho, pero nandito kayo. Pinapakita nyo yung totoong pag-ibig nyo sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos.